Welcome back to Beyond the Bridge. I'm your host, Bridge. And in this episode, I will share another story. And there's this story actually approached my 20s to 30s years. I'll share some things that I've learned during my 20s and then my 30s. Yeah, actually 34 pa lang ako. So 4 years pa lang ako nasa 30s. I hope that this episode reminds you that every season has its purpose. So there's no perfect timeline, only growth. So let's start with my 20s. So nung 20s ako, ang dami nangyari sa buhay ko. Grabe. Nung 20s ako, that was the first time that I serve God in the ministry. Marami nangyari niyan. And still, that was the moment din na, yun nga, nakipag-live-in ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao. Ang dami nangyari sa akin ng 20s, and then nung 20s din, kumbaga halo eh. Nung 20s ko, ang daming heartbreaks nun, pero napakadami ring nangyaring maganda sa buhay ko nun. So, I'll share that. Ngayon, nung 20s ako, when it comes to relationships, so, mostly, dami ko ng ano niyan. Actually, galing ako before ako makipag-live-in dun sa isang tao na medyo minahal ko. I had a lot of heartbreaks pa bago yun. Kasi nung college ako, ang dami nangyari sa buhay ko. Ang dami ko ring nakilala na, yun, niloko ko. Yung iba naman, ginost ako. Ang dami eh. So, parang ako, as a girl, in my 20s, parang mga 20 yata ako, nang tumungtong ako ng 20, that was the time na parang, nung nakilala ko na yung lalaki na yun, akala ko siya na. Akala ko, kasi pag mga 20s tayo, ganun eh. Siya na. Pagka kunyari, pinakitaan ka niya ng sobrang effort, kala mo siya na talaga. Pero, the side of the story is, not all relationship is like that. Maaaring may mga relationship that time na hanggang ngayon sila pa rin. Pero may mga relationship din talaga na hindi naman nagwo-work. So, ayun nga, kahit na may mga gustong-gusto ka nang gawin, minsan, nadidistract ka talaga kasi nga nai-inlove ka. Lalo na, nasa 20s ka pa lang, marupok pa ang mga nasa 20s. And it's true. And siguro may mga nasa 20s din right now na matalino na, wise na, and I'm really proud of you guys, kung sino man kayo. Keep up the good work. Gladly, nung mga panahon ko, tinuturuan talaga ako ng experiences ko na lang. Diba? I used to live with it. You know, longing for someone's love na feeling ko that time, pagka na-feel ko accepted ako ng isang tao, na-appreciate ako ng isang tao, feeling ko love na talaga yun. Feeling ko yun na talaga yun eh. Kasi nga, malimit lang na may maka-appreciate sa akin. Tapos nung time na yun, yung mga best friends ko, naging busy na rin sila sa buhay nila. So parang sa akin, kapag may nakaka-appreciate sa akin, dahil nga syempre yung parents ko sobrang busy, walang nakaka-appreciate sa akin. So pagdating sa labas, kapag may taong naka-appreciate sa akin, and pinakitaan ako ng service, minahal ako, parang feeling ko yun na yung magiging buhay ko eh. Kumbaga dun na ako nakafocus na, ay, ito mahal ako. Feeling ko willing naman siya to give everything sa akin. Yun na, wala na, nakahang na ako doon sa relationship na yun. Kahit na alam kong mali na. And then, dumating yung part na parang, syempre, tinatakasan ko rin yung problema sa family ko. So, sumama na ako sa kanya. 'Di ba? Kahit na hindi naman din niya gusto. Pero wala naman siyang point din. Kasi alam ko naman na that time, minahal niya rin naman ako. Nga lang, hindi pa siya ready talaga. So, ako, naging toxic ako that time. Kasi sobrang mahal na mahal ko siya eh. Parang, ang naging dating sa akin noon is, pag mahal kita, dapat, kung ano yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo at kung ano yung mga ginawa ko sa'yo, dapat yun din yung babalik sa akin. So, I have this expectation, kaya naging toxic ako. Kasi madalas sa isang relationship, kaya nagiging toxic ang isang relationship because ang iniisip mo, kapag binibigay mo yun sa partner mo, like for example, ikaw hindi ka nagiinom kapag hindi kasama yung boyfriend or girlfriend mo, or hindi ka umaalis pag hindi sila kasama, or may mga bagay ka na gagawin ay ipapaalam mo muna sa kanya bago mo gawin, at hindi ganun yung partner mo,
magkakaroon ka ng expectation na dapat ganun din siya kasi ganun yung binibigay mo. Which is, hindi dapat ganun. So, dun ako medyo nagkamali sa ganong thinking. Kaya ako naging toxic sa relationship na yun. Kasi, ako, I was willing to give everything. Kasi talagang binigay ko na nga eh. Diba? Nakipag-live-in na ako. Kasi ayoko na siya mawala. Talagang, wala na to. Anong ko na to? Iga-guard ko na to. Akin na to. Parang ganun. Ganun na nangyari. And then, I was doing everything for him. Yun nga, katulad yung sinabi ko, willing akong i-sacrifice lahat kahit family ko, kahit na ayaw sa kanya ng family ko, kahit ayaw ng family ko dun sa ginagawa ko. I was willing. Pinagtatanggol ko pa siya. Wala siyang trabaho that time kasi nga syempre ilang taon lang kami nun. Ako 20 ta siya, mga parang nasa 24 or 25 something. So wala pa kaming so nakatira kami dun. Na naman, naranasan ko na naman makisama sa ibang tao na hindi ko talaga kapamilya, and it's really hard. It's really hard, I told you. Kapag ka nakikisama ka sa, lalo na sa family ng boyfriend mo, tas hindi ka nila gusto. Kasi nga, wala ka pa ibubuga eh. And aside from that, ang bata nyo pa, dapat nga hindi nyo pa ginawa. 'Di ba? So, ang hirap pagka live-in kayo, tapos wala na kayo yung space sa isa't isa, tas lagi pa kayong magkasama. So, ano na mangyayari sa relationship nyo? Magiging toxic talaga yan hanggang sa magkakaroon na ng sakitan physically, minsan hindi na lang emotional lang sakitan yan. For sure. Kasi magkakatamaan na yung mga egos nyo na eh. And then, magkakaroon na rin kayo ng mga arguments na parang hindi nyo na mahahandle. So, sobrang inis nyo na sa isa't isa. Darating na sa point na magkakasakitan kayo physically. And that's the truth. Diba? Hindi natin i-sugarcoat yan. At ako rin, hindi rin ako mahihiyang i-share yan. Kasi, kumbaga, sa 20s ko, yan ang pinakamalaking experience na nangyari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan at napakarami kong natutunan. So, nung time na yan, siguro for 2 years, gano'n ang nangyayari sa akin. Like, dahil nga ako, I'm willing to give everything kasi nga feeling ko last resort ko na siya. Feeling ko siya na lang ang magmamahal sa akin at feeling ko siya na lang ang nakakaintindi sa akin. Lahat binigay ko na sa kanya. Kahit sa family niya, lahat ginawa ko na for them. Para lang maging katanggap-tanggap ako. I am a people pleaser that time. Sobrang prininis ko talaga yung family niya. At siya. To the point na lahat na pinapabayaan ko kahit na nababastos na ako, kahit na nababara na ako, kahit na hindi ako valued. Lahat, tiniis ko talaga yon just for the sake na alam mo yun, ma-appreciate din nila na andito ako, na mabait ako, na kaya kong gawin lahat para doon sa tao na yun. But, ang reality ng buhay, hindi. Lalo na kapag wala ka pang napapatunayan. Lalo na pagka most of the time sila ang kumakargo sa'yo. Talagang maririnig mo na yung mga pinapamukha na sa'yo lahat. Kahit na ginagawa mo naman yung best mo to do everything, konting gagawin mo mali na. And that's understandable. As I look back, naiintindihan ko yun. Kasi nga, bigla akong pumunta ron, bigla akong kinuha yung karapatan ng anak nila bilang maging single. Kasi nga, feeling ko, pinilit ko rin yung sarili ko sa kanila. And that's understandable. I really understand that. Ngayon, na 30s na ako pagka naiisip ko siya. And yung relationship na yon, hindi ko rin naman masasabi na hindi ako nag-enjoy doon. Kasi sobrang masaya din naman ako for the 2 years. Kasi dahil din doon sa relationship na yun, marami rin ako nakilala mga tao na sobrang special pa rin sa akin hanggang ngayon. Like, my spiritual mother, like, yung mga tao sa church, yung mga naging friends ko sa church, yung pastor ko na nung time na yon, kapag kahit na yan nakikipag-live-in ako, ayaw niya nung ginagawa ko kasi talagang it's against the doctrine, it's against God talaga. Pero still, ang patient niya pa rin. Tapos pagkakailangan ko sila ng family nila, buong family nila actually, kinukup-kup nila ako.
kung gusto ko mag-full-time sa church, tinatanggap nila ako. Ang dami kong nakilala nung panahon na yun. And akala ko, okay na kasi magpapakasal na dapat kami nun eh. Kasi nga, syempre pag nasa church kayo, yung unang-una nilang ang tagal yun ng magka-live-in. Kasi para sa amin yung 2 years na yun, ang tagal na nung panahon na yun. Pero ngayon yung 2 years, ang konti pa nun Pero dati parang ang tagal nun. So parang ang mga buyo nun, magpakasal na kayo, ganyan. Kasi kailangan na maging na kayo, united na kayo with God, ganyan-ganyan. Syempre, pagka nasa church kayo, ganun ang i-advise. Which is totoo naman. Dapat, ganun naman talaga. Dapat nga, marriage muna eh. But, ang nangyari is, ikakasal na dapat kami. But, there was a point in my life na parang na-realize ko na hindi pa ito yung para sa akin. God did something na talagang magpapabukas ng mga mata ko. And, He brought a message na long way to go. I still have plans, good plans, or better plans for you in the future. So, you should think about it. Nung magpapakasal na kami, napakadaming nangyari. Hindi siya matuloy-tuloy. And, gladly, hindi rin ako nagbuntis nun. I'm so thankful for that. Kasi kung nabuntis ako nun, kawawa naman yung baby, di ba? And, siguro, yun nga talaga ang sign naman na din ng Lord na hindi pa siya ang para sa akin. Long way to go. Marami pang darating. That was the time that nag-change kami ng ina-attenan na church. And doon sa church na yun, napakadaming opportunities na dumating sa akin. May mga opportunities din naman na dumating sa akin on the previous church. But, doon sa church na yun, parang siya yung nagpabukas sa akin. Ang dami ko pa palang gustong gawin. Yung mga talents ko na meron ako, ang dami pa palang pwedeng paglagyan nun. Doon yung time na parang na-busy na ako sa ministry ko. Kasi nga yung church na yun, pag-grow pa lang yung church na yun, para siyang starting church. So parang, I feel like God really needed me for that church. Kasi nga, ang dami dapat gawin, ang daming kailangang bisitahin ng mga youth, ang daming kailangang gawin. So, sobrang hands-on ako sa church na yun. To the point na medyo nakakalimutan ko na yung relationship namin nung boyfriend ko that time na naka-live-in ko. And then, that was the moment na parang dumating na sa point na parang, kunyari, pagka yung mga dati niyang ginagawa na kinaiinisan ko, wala na akong pakialam. Aga sa dumating na yung part na pag may nagagawa siya, hindi na masyadong malaki sa akin. Wala na akong pakialam sa mga niya. Aga sa marami na rin ako nakilalang mga tao, iba't ibang tao. That was the moment na parang, eto, totoo talaga to One time nagdadasal ako. Tapos, dun sa bahay nung ka-live-in ko, syempre sama-sama kami dun eh. Nadidistract ako ng dasal kasi hindi ako makapagdasal kasi nga, ang daming distractions. Tapos, parang may naririnig ako na bumubulong sa tenga ko na, lumabas ka na. Umalis ka na dyan. And, ang nasa isip ko no literally, lumabas ka para makapag-focus ka sa ginagawa mo, sa devotion mo, sa kung ano mang gagawin mo. Lumabas ka ng bahay, maghanap ka ng And then, nare-realize ko siya nung pagkalabas ko ng bahay, nung bahay na yun, na hindi siya hindi siya yung typical lalabas ka lang ng bahay. Hindi ganun yung message. Hindi siya yung typical na lumabas ka, umalis ka dyan. Hindi lang yung sa bahay. Lumabas ka sa sitwasyon na yan. Nung paglabas ko ng bahay na yun, the moment nung araw na yun, naaalala ko yun, vivid yun, hindi ko pa na-share to kahit kanino. Vivid yun. Tinignan ko yung bahay. Nag-look back ako, sabi ko, I'm spending 2 years and a half sa bahay na to. And yet, wala naman akong nag-gain. Lahat na nag-gain ko para sa sarili ko. Kung ano man ginagawa ko sa ministry ko, kung kung ano meron sa buhay ko ngayon. Ang nag-gain ko lang dito is kinupkup nila ako. Pero, kung tutusin, wala akong growth dito eh.
lumabas ako. And that was the moment na parang nag-flashback lahat sa akin ng mga nangyari. Lahat ng nangyari sa amin ng boyfriend ko na yon, lahat ng mga ginawa ng family nila, lahat na nangyari. Kasi although half of the memories, puro masasaya ha. Kasi lahat naman na nakasama ko doon sa bahay na hindi naman lahat against sa akin. May mga taong mababait doon, sobra. Like, yung kuya niya na naging best friend ko na, yung mga pinsan niya na, yung mga pinsan niyang mababait na mga babae. Sobrang ako na-appreciate ko sila. Kung nakikinig sila man ngayon, sobrang na-appreciate ko kayo. Sobrang babait niyo sa akin. But, sa kabilang side, meron talagang hindi. Alam niyo yung moment na parang, eto yung lagi ko sinasabi sa mga nakakausap kong younger than me. Minsan kasi, kapag nandodoon ka pa sa loob ng situation na yun, akala mo okay ka. 'Di ba? Kasi, ang nasa isip mo is, you need to be patient, you need to endure everything. Kasi ito na yun eh, ito na yung para sa'yo. Kasi nasa loob ka nun, hindi ka pa lumalabas eh. Actually, hindi mo pa nga nakikita yung sarili mo kung anong itsura mo. Kasi noon, actually babayaran talaga ako sa sarili ko kasi lahat binigay ko talaga sa kanya. Hindi mo makikita yung sarili mo doon sa loob ng situation na yon kasi nandoon ka pa eh. Nakababad ka doon. E try mo lumabas. Yun yung ginawa ko. Try ko lumabas. Kasi yun din naman ang kinuman ng Lord sa akin. Lumabas ka. Diba? Typical na bahay yun. Pero sa situation ko sa buhay ko, inanalyze ko yun. Pagkalabas ko ng situation na yun, nung na moment na paglabas ko ng bahay na yun, that was the moment na sinabi ko na ayoko na rito, aalis na ako, makikipaghiwalay na ako. Tas looking back, nakita ko yung sarili ko kung gaano ako kawawa. Nakita ko yung sarili ko na gaano ako nagbe-beg sa isang tao na gawin din sa akin yung mga ginagawa ko para sa kanya. Although, nung mga huling times na, medyo bumabawi na siya sa akin. Kaso ako naman na yung, wala na eh, huli na, napagod na. Hinayaan ko lang mapagod yung sarili ko, siguro. Kaya lumabas na rin ako. Napagod na ako eh. Doon ko nakita yung picture na, hindi ko dapat ginawa 'to. Hindi ko pala dapat. Dapat binalyo ko yung sarili ko. Dapat tinalagaan ko yung sarili ko. And that was the time na pinatunayan ng Lord na tama yung command niya sa akin. Nung lumabas ako sa situation na yon, nag-flood lahat ng blessings. Sobra. Nakapag-aral ako ng college, kahit sarili ko sikap. There was a time na naglilingkod ako sa Lord, kumakanta ako, pagkatapos ko kumanta, may kakamay sa akin, may laman ng 500 pesos yung kamay ko kasi kinamayan ako, na-bless ako sa'yo. Nagkaroon ako ng sarili kong cellphone, binigyan ako ng cellphone na Sony Ericsson pa kasi yun pang uso noon, nung panahon na yun. Nang libre, binigay lang sa akin. Blessing ng Lord. 'Di ba? Nakakanta ako sa mga iba't ibang churches. I had the privilege to share my talent, 'di ba? Kumbaga na naging broad yung audiences ng talent ko na hindi actually yung talent ko yung pinaka-highlight, but the talent that God gave me. Sobrang daming dumating na maganda sa akin nung binitawan ko yung bagay na yun. Kasi when you're inside that relationship na hindi talaga blessed by the Lord, hindi talaga magpo-pour ang blessings diyan. Pigil talaga. Kasi you are doing something na against the Lord. Against what the Lord wants you. Because the Lord really wants better life for you. Kaso hindi niya magawa. Kasi nga you're so busy focusing on the things na hindi naman talaga dapat para sa'yo. Maybe, yung relationship na yon is hindi siya talaga kalooban. Pero nung pinili ko siya, actually, may mga bagay naman na magandang nangyari. Kaso hindi talaga siya fully boosted na blessings. Kasi nga, hindi nga kasi tama yung ginagawa mo. And then, wala kang initiative na gawing tama yung ginagawa mo. Kahit yung partner mo, ganun din. 'Di ba? Masaya na siya sa ganyang buhay. Kontento na siya sa ganyang buhay. Kaya talaga walang mangyayari. But, when I went out nga, lumabas na ako, nakikita ko na, yan. Ikipagbalikan siya pero wala na, ayoko na eh. God gave us free will.
we have the will, we have the decision for our lives. Kahit ano pang sabihin niya, kung hindi mo pakikinggan yan, gagawin mo pa rin yung gusto mo. Walang mangyayari sa'yo kung ginawa mo yung gusto mo. That time, na ginagawa mo siya. Pero makikita mo yan kapag ka nagkamali ka na at nawala ka na sa sarili mo, yung resulta ng mga ginawa mo, doon mo lang makikita yan, doon mo lang marirealize yan. Pero habang ginagawa mo siya, actually hindi mo marirealize na mali na eh. At hindi si Lord yung may kasalanan, no, kasi desisyon mo yan eh. But, He gave me choices. He showed me many things in my life. He let me experience things in my life. He let me endure everything na hindi niya ako sinisave. He let me explore things. He let me learn my lessons on my own. Why? Kasi the Lord cannot intervene. Hindi naman actually straightforward na sasabihin sa Lord, maririnig mo siya totally na talagang o kaya siya yung gumagalaw sa buhay mo na, wag ka dyan, tinihila ka niya. Hindi ganun eh. The only thing God can do right now is to just let you experience things and let you see all of those things. Kaya nga, sabi ko sa inyo, experience is the best teacher talaga. Totoo yung kasabihan na yan. And actually, kapag inuna mo rin ng Lord, kunyari, na-realize mo na lahat, di ba, na, hindi ko ba lang siya inuna, sayang, ganito, ganyan. Pero it's not too late. Di ba, sabi nga sa Romans, all good things work together for those who love Christ. Di ba? Lahat mangyayari yun eh. Kapag, kunyari, mahal mo naman ng Lord at bibigay mo na sa Kanya lahat. May panahon pang bumawi. Guys, sa baka nakikinig na feeling nyo, ganyan na lang kayo, marami pang panahon na bumawi hanggat buhay kayo. God will never get tired of letting you see, discover, and explore the things that you need to learn. Marami pang opportunities. So ako, mapapatunayan ko yan kasi nung binitawan ko yung isang bagay, kasi minsan pag nasa toxic relationship ka, hindi mo talaga yan marirealize pag nasa loob ka eh. Kasi mahal mo yung tao eh. Wala ka nang ibang ginawa kundi gugulin yung sarili mo dun sa tao. Welfare niya, ikabubuti niya, ikasasaya niya, lahat yan gagawin mo for him or for her. Kasi love mo siya eh. Diba? Kahit na anong ugali niya, titiisin mo kasi mahal mo siya eh. That's good. But always remember, hindi dapat tumatakbo ang mundo mo sa iisang tao lang. Kasi God also gave you yourself. Binigay ng Lord ang mind and body mo. So you should also take care of that. Actually, dapat nga mas mahalaga yan eh kaysa kahit kanino pa eh. At hindi rin kawalan kung aalis ka sa isang relationship na alam mo nang lugi ka. Kasi in the first place, marami pang lalaki sa mundo, marami pang babae sa mundo. And that's what I learned. Marami pang mas better, marami pang makaka-value sa'yo. So during my 20s, when I actually get out from that relationship, dami naman nangyari. Marami ako nakilala. And doon ko naman din na-realize, may mga nanligaw sa akin, doon ko rin na-realize na yung mga nanligaw pa sa akin, mas better pa Doon ko na-realize na, okay, I can be treated well pa rin naman pala. There are a lot of people pa rin naman talaga na seryoso din pala. Hindi lang naman pala lahat ng lalaki ganito. So, naranasan ko din naman yon. Kasi pagka ikaw, na bilang babae, alam mo na yung worth mo, inalagaan mo yung sarili mo, everything will attract. Kahit pa boys or kahit sa girls din, kahit ikaw lalaki ka tapos ganun ka rin, na broken ka, tapos feeling mo, wala ka ng kwenta. Hindi. Ayusin mo yung sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi paano ka mamahalin ng ibang tao kung hindi mo mahalin yung sarili mo? Mas mamahalin mo dapat yung sarili mo. Kasi everything will attract.
'Pag maganda ka, 'pag mahal mo yung sarili mo, 'pag proud ka sa sarili mo, syempre marami ring maa-attract sa'yo 'no. Sabi mo, "Wow, inaalagaan niya yung sarili niya." But always be careful on choosing your partner, okay? Walang actually guide on how you will choose someone. Walang makakapagsabi nun. Walang any tips na magiging accurate when it comes to choosing someone. But ang pinaka-cue lang here is if someone really loves you, they will let you grow. They will not intervene on your growth. They will support you all the way. And hindi nila sisirain yung bloom na meron ka. And mostly, pinakamahalaga is they respect who you are, what you have. They respect everything about you. Because respect is the most important thing in a relationship. Nawawala kasi yung respect kapag feeling nyo komportable na kayo sa isa't isa. Pero actually, sa mga magjowa pa dyan or sa mga magjowa pa lang at nagpaplano na napapasok sa isang relationship, always maintain the respect. Kasi pag yan yung nawala, wala na. Andiyan na yung toxic, lahat na, hindi na maganda. Yung respeto sa oras, respeto sa isa't isa, respeto sa ginagawa ng isa't isa, respeto sa katawan ng isa't isa. Diba? Respeto sa social life ng isa't isa. That is the most important thing in a relationship, respect. If you can also respect your partner, dapat mas respected mo rin ng sarili mo. And how you will respect yourself, wag kang masyadong magbibigay ng sobra-sobra to the point na pati yung sarili mo nakakalimutan mo na. No. Lahat yan, applicable sa lahat yan. Kahit na mag-asawa na, kahit na magjowa pa lang, or kahit na nag-uumpisa pa lang, nagdiligawan pa lang, o kahit sa friendship pa, always remember to put yourself number one. Pero sa aspeto naman ng pagdating sa buhay, sa buong buhay mo, syempre number one si Lord. Kasi kapag wala naman si Lord sa buhay mo, sino ka ba naman, di ba? Ano naman mangyayari sa'yo? Di wala ka rin, kulang ka rin. All in all, dapat number one ang Lord. Pangalawa, sarili mo. Kung single ka pa. Kung meron ka ng anak, syempre, kailangan, una pa rin yung salo. Kala mo, una yung anak. Hindi. Dapat ikaw pa rin. Mauuna ka pa rin. Kasi ano maibibigay mo sa mga anak mo kung ikaw drained? Diba? Kung ikaw ay kulang, kung ikaw ay hindi masaya, anong saya ang ibibigay mo sa mga anak mo, diba? Kung ikaw ay hindi full, anong ibibigay mo sa mga anak mo? Hindi madadrain ka naman yan. Or kahit sa asawa mo, kung may asawa ka pa ngayon at may mga anak. Always say to yourself that you're precious enough, you're worthy, at hindi ka dapat dinedisrespect. Ganon yun. Okay? And then that was the first part of my 20s. Medyo napahaba na tong episode na to. So, siguro sa next episode na ang ilang pang mga experiences ko from my 20s. And stay tuned for the next episode because I will be continuing this topic in my next episode. So, that will be all for this episode. Thank you so much for tuning in and please like this episode, share. If you have time, please take time to share it with your friends. And I'll see you again next episode. Until then, keep moving forward one bridge at a time. Again, this is Bridge for Beyond the Bridge. Goodbye.